Kaugnay sa pagkakapirma ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, makakapanem natin si dating Senator at Defense Secretary Orly Mercado. Magandang umaga, Ginoong Mercado. Morning, Howie. Okay, so isa kayo sa tinuguri ang Magnificent 12, no, sa Senado, yung mga nag-reject ng Basis Treaty noong 1991, kaya nagsara yung September US... 16. Yes, a historic date, no? Especially among nationalists, no? So nagsara yung US bases and they have not been back, but maraming nagsasabi na itong EDCA ay parang magkakaroon ulit ng bases dito sa atin. Ano pa talaga mangyayari? Malayo yan actually. Maliwanag na maliwanag naman sa mga nag-negotiate na hindi maaari yan. Noong September 16, 1991 was the historic vote. To me, in retrospect, ang iniisip ko itong botong yan was a vote to, we did it for honor. Sa isang bansa na nakaharap nung araw, lagi namin sinasabi, oy, pagdating ng ilang mga taon na 1998, magkakaroon tayo ng 100 kaarawan ng ating pagdeklara ng ating kalayaan. Hindi naman maaaring meron tayong base militar galing sa ibang bansa. Ito yung botohan mismo. Nakikita ngayon ng mga manunood, no? Nakataas ang kamay ninyo. Marami pa akong buhok dyan. Isa kayo. Well, file video tayo nun. So 12, ilan ba yung hindi pumabor doon sa rejection? Well, the rest. So ilan ba kayo noon? 24. 24. So, okay, 12 out of 24. Ang kailangan naman dito sa pagre-reject, kasi ang kailangan din to affirm that they needed the two-thirds to approve the treaty. Okay, so because half rejected. Hindi nakuha yung two-thirds. Okay, what by the way, just out of curiosity, so you're called the Magnificent 12 that inopposed yung treaty. What do they call the ones who favor? What are they known in history? I don't know. Yun din naman tingin sa amin din Magnificent 12 o meron din or the Crazy 12 also dahil sa ang sinasabi ng araw, yung mga argumento ng araw, mawawalan ng trabaho yung mga naroon sa Subic at saka sa Clark. At kung maalala natin, si President Cory Aquino mismo, pabor doon sa US bases mismo for economic reasons. Nag-rally pa siya. For partly economic reasons. No? And there were very good reasons also on that particular level. Pero nasa ibang level na yun ako naintindihan ko na ngayon na talagang nagbago na rin ang mundo sapagkat ang political cost ng permanent basis napakataas na para sa Estados Unidos. Sa katotohanan yan, sa Okinawa, ngayon meron ng mga rumblings niyan ayaw na nila ng permanent basis, and yet napaka-importante ng bansang Hapon sa scheme of things sa depensa. Ngayon, nung nirepil natin nung hindi natin inaprubahan yung military basis agreement, hindi naman nangangahulugan ng mga panahon yan na nireject na natin yung Mutual Defense Treaty. Kakaiba yung Mutual Defense Treaty. Yun ay ating partnership with the United States. Hiwalay na agreement naman yung mutual defense, yung military basis agreement. We did not reject that. In fact, nangyari after that, nung ako ay Secretary of Defense napunta sa aking responsibilidad ang tumulong sa pagpapasa ng Visiting Forces Agreement. Dahilan sa noon nabinbin yung tinatawag na balikatan exercises Yes. Up to after 95, 96 nag-umpisa na mag-usap ang mga military ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Kinakailangan natin ituloy yung mga exercises. So you were against the US bases, but you were in favor of the Visiting Forces Agreement? Yes. And okay, so there's a big difference between the two. I remember nadala namin dito si Secretary William Cohen na dating senador sa Estados Unidos. Siya nga yung kaisa-isa na Republican na former senator na naging Secretary of Defense during the Clinton Democratic regime. Nung narito, sabi ko sa kanya, dinner tayo, mag-uusap tayo with dinner. Naku, nagsimula kami alas 7, natapos kami, pasado alas 11 na. Nung natapos kami, dahil... Ang pinag-usapan niyo yung VFA? Kasama lahat ng mga senador. Isa-isa sila nagtanong, parang interpellation. Talagang the whole time. Okay, balikan lang natin po yung sinabi niyo, yung nabanggit niyo kanina, nagbago na yung mundo. No? Kasi nung panahon ng US bases dito, the US was trying to project its power during the Cold War against the Soviet Union. No? Ngayon, wala na yung Soviet Union.
Ngayon, may banta na ng China, no? Na parang may tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, yung bansa natin at China. So, yun nga eh. So, that's partly the reason why gusto rin natin na nandito yung Amerikano, mga Amerikano sa ating bansa at sa Asia mismo. But sa tingin nyo, kasi malaking debate ito eh, makakatulong ba talaga yung Amerika kung magkaroon ng seryosong problema sa China? Ang gusto ko sabihin na maraming mga patas na nagsasabi na hindi naman talaga ang tingin ng mga eksperto dyan, hindi naman mauwi sa shooting war yan eh. Sapagkat kung pag-aaralan natin, now I'm quoting from Robert Kaplan's Revenge of Geography, no? Sinabi niya na ang core element dito sa foreign policy ng China is resource acquisition. Napakaliwanag naman ang pangangailangan ng China para sa natural gas, sa oil, sa minerals. Kaya hanggang Africa, nakikita mo yan eh. Nakikita mo sa Sudan, nakikita mo sa mga Ethiopia, sa mga bansang hindi mo halos akalain na naroon ng China, nandoon ang ginagawa nila kahit nasa Afghanistan ngayon. Nakahanda ang mga Chino na nakapasok na actually, gumagawa ng mga kalsada. Pag alis ng Amerikano sa Afghanistan, sila makikinabang sa mga tatawagin mong peace dividends dyan sapagkat nakatutok sila riyan. Ang kanilang interest talaga dyan ay mapalawak ang kanilang ekonomiya, ipagpatuloy ang paglago ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan din pangangailangan nila ng enerhiya at mga raw materials. Southeast Asia, ganun din naman yan eh. Kaya ang interest niya ay naroon. Revive nila yung tinatawag na 9-dash line na yan, na sa katotohanan yan, wala naman nagsasabi niyan eh. At talagang kung iisipin mo, napakalayo yan. Sinasabi ko nga sa mga lecture ko nga sa eskwela, sinasabi ko, ang totoo niyan, alam ko yung teorya ng sekreto. Sir, ano yung teorya ng sekreto? Sabi ko, actually, yung gumagawa, nagpipinta ng mapa niyan, kumakain ng pansit nung gabi. At nalaglag yung 9 na piraso ng pansit, ng noodles, doon sa mapang ginagawa niya, natuyo. So, sinasabi parang it's just arbitrary na nagkaroon ng 9 dashes yun. Because it really looks arbitrary. Okay, so wala naman talagang may intention na magkaroon ng shooting war. But considering may mga armed ships to, may mga armed forces ang China doon, pati yung Pilipinas, may Coast Guard cutters tayo sa area ng South China Sea. I mean, paano nga kung magkaroon ng aksidente? There's, magbanggaan. Kasi sinasabi ng mga mangingisda natin na hinahabol pa raw sila, tinataboy sila from Panatag Shoal ng mga police boat ng China. Halimbawa, magkaroon ng barilan doon. Ang tignan natin kung ano na nangyari. Sa kasaysayan, nangyari na yan eh. Sa pagitan ng Vietnam at ng Estados Unidos, ay ng China. At kung iisipin mo, sa mga lahat ng claimant countries, ang Vietnam lamang siguro mayroong military capacity na tumayo laban sa mga Chino. At nagbakbakan, namatayan sila. Namatayan ang mga Vietnamese. Ito in the 80s. Yes. Nung nagkaroon ng barilan dyan. At ngayon, paminsan-minsan nagkakaroon pa rin sila ng iringan. Andap din ang Chino, ang mga Chino na pumasok dyan. Magkaroon din ng mga aberyan. Ngayon sa atin naman, wala naman tayong kakayahan talaga. Pero maaari din magkaroon ko ng padalos-dalos na halimbawa, mangyari yun sa atin, tutulungan ba tayo ng Amerika, sa tingin nyo? Well, ang tingin ko dito sa, maliwarag naman ang sinasabi, iba yung pangako nila. Narinig mo naman yung iba ang pangako ni Presidente Obama doon sa mga Hapon. Maliwanag na maliwanag sa kanila, kasama yan dyan sa administrative. Doon naman sa ating Mutual Defense Treaty, maliwanag din naman na municipal territory naman ang pinag-uusapan dito. Pag hindi naman in-invade ang Pilipinas at yun ay naroon sa mga isla na bagamat nasa exclusive economic zone at kasama doon sa mga sa isla na nasa ilalim ng UNCLOS, hindi naman yan magti-trigger ng pag-uusapan yan, pagdedebatehan yan sa it will only happen kung nasa interest ng Estados Unidos na pumasok silang bigla. That will be the only time it will happen. Okay, Senator, one final question. Do you think EDCA should go through the Senate? It should be approved by the Senate as a treaty between the two countries? Well, sa kasalukuyan, ang ginawa namin sa VFA, talagang inilagay namin sa Senado, binigyan namin sila ng when you build the consensus, it helps Sa akin, ang tingin ko, nung mga pagkakataong yan, paliwanag namin, nadala ko pa nga si William Cohen dito, nagpaliwanag lahat ng mga lahat. So yung VFA dumaan sa Senate at inoprobahan ng Senate. Pero ang sinasabi kasi ng DFA at saka ng administration ni Pinoy ay executive agreement to, hindi na kailangan dumaan sa mga politiko.
Well, ngayon this is hindsight already. Ako naman naniniwala na kahit na executive agreement yan, mas makatutulong ng mga una kung kasama na sila. Ang pinaka-importante, mabigyan ng karampatang impormasyon. Ang nangyari pati media, nag-speculate ko rin kung ano-ano mga laman yan, etc. And alam mo, At saka hindi malinaw kung ano yung difference between a treaty and an executive agreement. Kahit mag-research ka, parang hindi malinaw kung... Sa mga Amerikano, ang kanilang mga basing agreements hindi treaty Hindi kundi treaties. executive agreements. Sapagkat nasa Pero dumadaan din sa Senado nila. nasa interest nila yun eh. Nasa interest nila na gano'n ang nature ng kanilang mga agreement. Okay. Maraming salamat sa pagpapaliwanag, dating Senator at Defense Secretary Orly Mercado.